Parang magulo. Parang anyo is sa English ay image. Parang ganito po, yung araw, alam natin may araw, pero hindi mo alam kung ano talagang specific na may araw. Napakahirap tumingin sa isang liwanag para makuha mo yung talagang pinaka-form niya. Pag nagdadrive ka at nakasalubong ka ng malakas na ilaw, hindi mo makikita na kung anong uri ng kotse o motor yung makakasalubong dahil sa lakas ng ilaw. Possible na nakita ni Moises na puro ilaw lang to. Pero sinabi ng Diyos, may Diyos. May tatlong Diyos na image. Yun yung anyo na nakita niya doon sa 744 ng Acts. Kung naalala niyo yung nung makonvert si Apostol Pablo kung pumasok siya ng Damasco, nasalubong siya, sinalubong siya ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng napakalakas na ilaw. Kung ikaw ay makakita ng napakalakas na ilaw, parang hindi ka makakita. So ganun, yung liwanag. Possible na nakita ni Moises na yung anyo na pinakita sa kanya is puro liwanag lang. Ang isang patunay na liwanag ang Diyos nung madaan ni Moises yung puno na umaapoy. Hindi ba apoy din yun? Liwanag din yun. Ang sabi ng Diyos, Moises, Moises, hubarin mo ang iyong panyapak dahil ang iyong pinatatayuan ay banal. Nung nalaman ni Moises na Diyos ang nagsasalita, hindi siya tumigil. Dahil, ang sabi sa Exodus chapter 33, verse 18, 33:18 po. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kaniya sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking kaawaan. Sabi sa 20, at kaniya sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako at mabuhay. So, nakakamatay ko lang. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan, at mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak na bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Ang sabi sa 23, at aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, tatapot ang aking mukha ay hindi makikita. So, yung anyo na ipinimita kay Moises doon sa bundok dahil siya ang kausap ng Diyos, Moses, dito nagsasalita ang Diyos, dito ibinigay sa kanya yung codified law. Yung 10 utos ng Diyos. Doon siya dinala. Kaya alam niya na may Diyos. Hindi lang basta Diyos to. Siya ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ito siya. Ito yung sinasabi natin. Sa Hebrew 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito yun. Nagsalita sa iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan. At nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito siya. Sa ating Panginoong Jesucristo nagsalita. Na siya'y itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Ito yun. Itong Diyos na ito, inutusan ang anak. Ang sabi niya sa verse 5, samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapap ay lumilip sa kanila. At narito, isang tinig. Kasi kung maglalagay tayo ng illustration, nasa bundok sila, nakikipag-usap si Moises, Elias,
nasa verse 3 po yung aking sinasabi. Habang nagsasalita pa si Pedro dito, ang sabi dito, may isang maningning na alapahap na lumilim sa kanila at narito, isang tinig na mula sa alapahap. Andito yung alapahap, may tinig. Andito yung ating Panginoong Jesucristo, si Juan, at saka sila Pedro. Si Elias ay nandito, at si Moises. Hindi po mga multo yan. Silent ang Biblia patungkol dyan. Sabi dito, may maningning na alapahap na lumilim sa kanila at ang sabi sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ko ay ganito, ito ang sinisita kong anak na siya kong pinalulugan, siya ang inyong pakinggan. So, ang Diyos na ito ay may sasabihin at may papakinggan. Ano yung sasabihin niya? Sumampalataya at magpabautismo. Sinabi ng Diyos. Kung naalala nyo, last na lang po ito. Nung nangaral si Moises, si Noe, nung nangaral si Noe, ng halos 100 years, yung mga tao hindi sumampalataya dahil si Noe ay gumawa ng arko sa taas ng mundo. Nililibak siya ng mga tao. Si Moises gumagawa dito sa taas ng mundo. Ang sabi ng mga tao na ito, bakit ka gumagawa dyan ng isang arko, ng isang bangka sa napakataas na lugar? Paano darating yung isang tubig dyan? Sabi niya, nasisiraan ka na ba ng bayan? Yung imposible na mangyayari, nangyayari. Ito yun, dahil sa utos ng Diyos, kaya siya gumawa ng isang barko. Yung hindi naniwala, yung mga tao na to na hindi naniwala, hindi sumampalataya, napahamak. Sino nagsabi? Sino nag-utos na gumawa? Ang Diyos na ito ang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga tao hindi naniwala. Dahil preacher po ito si Lube. Yung mga tao hindi naniwala sa ating Panginoong Jesucristo na ang sabi sa Matthew 28, 18 to 20, nasabi niya, magpabautismo kayo upang kayo ay maligtas. Matthew 28, verse 18 to 19 hanggang 20. Dahil dito magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. So ang utos dito ay ito, magpabautismo. Yung hindi naniwala sa kay Noah noon na 100 years siyang nangaral, napahamak. Yung utos na mula kay Noe, mula sa Diyos, ang sabi niya, magsisi kayo sapagkat may darating na baha. Napaka-imposible na may pumuntang baha dito sa bundok na to, na kaya abutin ng tubig. Pero sinabi ng Diyos na magkaroon ng baha, aabot hanggang dito sa bundok na to. Hindi naniwala sa mga taong to. Ganun din sa panahon natin ngayon. Yung mga tao hindi maniwala, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, magpabautismo kayo. Dahil isa ito sa para kayo ay maligtas. Sumampalataya. Mark 16, verse 16. Sumampalataya at babautismo ang maliligtas. Mark 16, verse 16. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Tatapot ang hindi sumampalataya, parusahan. Ito yun, mga tao yun. Yung hindi maniwala, hindi sumampalataya sa sinabi ng Diyos na ito, dahil ang utos na ito ay mula sa Diyos. Dito nagmula ito. Kaya siya gumawa ng barko. Yung imposible, naging posible. So, ang utos na ito, ang sabi niya, siya ang inyong pakinggan, ito yun. Dapat kang magpabautismo, sumampalataya para ikaw ay maligtas. Dahil dalawa lang pupunta ng tao. It's either hell or heaven. Muli po, salamat po sa inyong pakikinig. At nawa ay nagkaroon tayong kunting kaalaman sa patungkol sa Diyos natin tinatalakay na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga.